maulan na araw. Opo, maulan pa rin hanggang ngayon. Kaya okay lamang po yan, basta wag lang po sana masyado malakas ang ulan para hindi naman po tayo bahayin. Ano po, lalong-lalo na po sa mga mabababa na lugar, talagang nakakaawa naman ang ating mga kababayan. Well, itong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay dahil po dito sa mga nangyayari ngayon. Lalong-lalo na po dito sa kaso po na isinampa po ng DOJ dito po kay Vice President Sara Duterte. May mga ilan po kasi na inaakusahan o kaya sinasabi nila na ang palasyo daw po ang may kinalaman dito nga po sa pagsasampa ng kasong grave threat dito sa ating Vice Presidente. Ano po? Pero ewan ko lamang po kung bakit ganun ano. Hindi ko po alam kung bakit may mga nag-iisip na ganyan na mga ilan lang naman po ang mga yan ano na Malacanang daw. Oo, Malacanang daw po ang nasa likod ng pagsasampa po ng kaso dito kay Vice Presidente Sara Duterte. At yan nga po ay sinampahan ng kasong grave threat itong si Vice Presidente, samantalang mayroon naman daw pong nangyayaring impeachment trial ngayon dyan sa Senado. Kaya nga po may mga nagtatanong bakit daw pa sinampahan si Sara Duterte sa iisang kaso lang naman dahil may impeachment trial na nga po na nangyayari po diyan sa Senado at grave threat. Oo, ganun din. Iisa lamang po at yung grave threat kasi mga kababayan ay isa rin sa mga article of impeachment. Kaya bakit nga daw pa sinampahan itong si Inday nitong kaparehong kaso diyan sa Oy, kailangan pa ba itanong 'yan? 'Di ba? Alam niyo po mga kababayan, matagal na pong ginagawa ito ng mga nasa kampo po ni Sara Duterte. 10 po ng kanyang mga lahat. Basta DDS, yan po ang gawain nila. 10 ng kanyang mga taga-suporta. Eka nga, wala pong gagawin yan, kundi sisihin at sisihin lamang ang ating presidente. Pero mga kababayan, may naniniwala pa kaya sa mga ganitong aligasyon? O sa mga ganitong akusasyon? Ako personally, mga kababayan, hindi ako naniniwala dyan. Si Sara man o sino man sa kanilang mga kaalyado, ang tingnan po ninyo. Oo, kahit sino sa kanila. Sa kanilang mga kaalyado, sa kanilang mga kasamahan, pagka sila po ay nagkaroon ng problema, nagkaroon po ng kaso at nasampahan po, wala po silang ibang tinutumbok na may kagagawan kundi ang Pangulong Marcos Jr. Di ba? Lagi na lang ang Pangulong Marcos Jr. ang utak ng lahat ng ito. Pero kung papansinin po ninyo mga kababayan, ang presidente po ay nakatutok lang sa kanyang mga trabaho. Oo. Hindi nga niya nababanggit ang pangalan ng vice presidente. Di ba? Oo, hindi nga niya binabanggit yan. Parang nasanay na yata ang Pangulo. Oo, nasanay na ang Pangulo na nagtatrabaho nang wala pong vice presidente. Tingnan po ninyo mga kababayan. Dati po ay pinagkatiwalaan po yan. Pinagkatiwalaan po siya ni PBBM kaya't yun nga, binigay sa kanya ang pagiging secretary po ng DepEd or yung Department of Education, di po ba? Pero ano pong nangyari? Pati po DepEd bigla po nagkaroon ng confidential funds eh. Oo. At ayon po sa COA po, first time o kaya ngayon lamang nangyari po na nagkaroon po ng confidential funds ang DepEd sa pangalan po ni Vice President Sara Duterte. Siya lang talaga. Siya lang po ang naging secretary ng DepEd na nagkaroon po ng ganitong klase ng pondo. Pero sa kabila ng lahat mga kababayan, tanong ko sa inyo, naging maayos ba ang DepEd? Sige nga, sagutin nyo nga, naging maayos ba ang DepEd sa pamumuno po ng si Sara Duterte bilang secretary? Alam nyo, kung matatandaan po natin, mga kababayan, umapila po itong si VP Sara Duterte noon. At napakalaking pondo po. Grabe ito na po, breaking the record. Napakalaki pong pondo ang hinihingi po ni Sara Duterte noon sa DepEd. Biriin po ninyo 100 bilyong. Ang hirap bilangin 100 bilyon po ang budget na hinihingi po nitong si Sara Duterte noon. At yan daw ay para ayusin ang education WUS. Ano ba tawag doon pagka-WUS? Ang ibig sabihin ay para iayos or isaayos ang mga suliranin at mga sistema ng DepEd.
Yan ang gusto mangyari po ni Sara Duterte noon bilang secretary po ng Department of Education. Biruin po ninyo, 100 bilyong piso para lang isaayos yung mga problema at mga sistema ng DepEd. Sos, grabe, ang laking pera po niya. 100 bilyon. Ang sarap banggitin, pero parang mahirap bilangin. Ang sabi ni Sara Duterte, if an additional 100 billion will be given to DepEd, we will solve the problems in the country's education sector. Abay, matindi talaga. No? Oo, nagsawa na yata itong si BP Sara sa mga confidential na mga milyon-milyon lang, 100 million. Aba, eto na ngayon. Hindi pa hindi lang pong isa, hindi po dalawa, hindi po 5, hindi po 10 bilyon. Oo, kundi 100 bilyon talaga. Ano ba naman tayo? Grabe. Hindi pa ba Huwag naman. Pero grabe talaga, 100 bilyon ang hinihinging budget. Oo, grabe. At kalaunan nga mga kababayan po ay nag-resign. Oo, nag-resign po si Vice Presidente sa pagka-DepEd Secretary. Umamin na kasi. Umamin naman po siya. Oo, inamin naman po niya na wala siyang kakayanan para pamunuan ang ahensya or ang edukasyon. Ano po? At siguro baka maaring dahil din sa hindi siya pinagbigyan sa 100 bilyon. Ano? Ngayon naman, bakit po siya sinampahan ng kasong grave threat? Ano po? Nakita naman po ng buong mundo, mga kababayan. Nakita po ng buong mundo at hindi lang po ang buong bansang Pilipinas ang nakakita po dyan. Napanood po ang ginawa po ni Sara Duterte, yung kanyang pagbabanta sa buhay po ni PBBM, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at ng dating speaker na si Martin Romualdez. Oo, kitang-kita po yan. At paano hindi makikita mga kababayan? Ginawa po niya sa social media, live sa social media platform. Also, mabalik tayo dun sa tanong na kung bakit kinasuhan pa itong si BP Sara Duterte sa kabila ng meron na pong nangyayaring impeachment. At yun kaparehong kaso pa rin. At yan po ay sinagot na po ni Yusek Claire Castro sa pamamagitan po ng interview sa kanya sa isang TV broadcast yata yon. At ito, pakinggan po natin ang sagot ng palasyo sa pamamagitan po ni Yusek Claire Castro. May kinalaman ba ang palasyo doon sa pagsasampa ng DOJ ng kasong grave threats laban po sa Vice Presidente? Kasi ang sinasabi ng ilang mga observers, meron ng kaso May impeachment trial na ngayon Nasa gitna tayo ng impeachment trial. Bakit kailangan sampahan pa ng kaso sa local courts? Alam mo kung pwede nga lang Opo. na ang Pangulo ay laging isipin ang mga pinagagawa ng Vice Presidente. Sana nga, di ba? Kailangan hindi kasi siya nakatutok kay Vice Presidente. Hindi siya nakatutok sa taong wala namang ginagawa at hindi nakakatulong sa kanya. So, kung kinakasuhan siya, huwag natin isisi sa Pangulo. Kasi, ginawa niya yan. Totoo namang nakita natin. Pero kulang pa nga yan. Actually, kulang pa yan. Ako as an ordinary citizen, as a lawyer, feeling ko kulang pa nga yung kaso na yan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi lang yan pananakot, hindi lang yan grave threats. Kasi, sowing hatred yan talaga. The whole video. Sowing hatred against the president, against the first lady, and maybe against the former speaker. Pero I will not be speaking for him. Okay. Ma'am, nabanggit nyo na lang bilang isang abogado. Tatanungin ko lang kayo bilang isang abogado. Tama ba yun na pwede mag-file ng kaso sa local court, sa isang korte, sa RTC, habang meron ng impeachment case laban sa isang impeachable official? Pwede ba yun hand in hand sabay? Magkaiba po kasi ang criminal case, magkaiba din po yung impeachment. Iba po yung nature ng dalawa. So sabi ko nga, kung papasampahan to ng plunder, pwede lang nasampahan ng plunder yan For me kaya siyempre hindi man tayo makikialam sa ganyan. Pero ito ay point of view of a lawyer. Yes. Opo. Plunder na may mga elemento na pwede ipa sa kanya. Kasi wala siyang immunity from suit. So pwede siyang sampahan ng kaso. So, dapat noon pa nga. Tama naman kayo, dapat nga noon pa. Okay. Ma'am, ito lang kasi nga si Presidente, si First Lady
ang dalawa do sa tatlong pinagbantaan kaya nagkaroon ng kaso ng grave threats. Hindi ba nakonsulta ng DOJ sa Malacanang itong ginawa ho nilang pagsasampa ng kaso sa Quezon City RTC? Hindi. Hindi. Mhm. Otherwise, nalalaman ko agad. Pero, welcome naman yon. Welcome naman yun kung ano man nasampang kaso kasi basta may elemento. Ang importante lang kasi dito ay gumana ang due process. Yun naman lagi ang gusto ng Pangulo eh. Kung may kakasuhan, hindi pwedeng shortcut. Hindi pwedeng nagpaplanta ka ng ebidensya. Ayaw natin maranasan yung naranasan ng ibang mga kababayan natin during the time of the Duterte. So ang gusto ng Pangulo, due process. Kung may kaso, kung meron mga elements of the crime na present, go. Sampahan ng kaso. So, ayan po, mga kababayan. At napakalinaw naman po ang sagot ng palasyo, no? Wala pong kinalaman itong si PBBM sa anumang kinakaharap ngayon ni Sara Duterte. Hindi po si PBBM ang may utak o may kagagawan sa lahat ng yan. Maliwanag po? Siya, sige. Oo, yan lang muna mga kababayan. At malaya po kayong magpahayag ng inyong mga saloobin, damdamin, reaction, opinion. Bukas po ang ating comment section para po sa inyong lahat.